Ako si Marikit Santos. Ako ay isang chef. Kanina lang sa mundo ng pagkain ang nawalang putahe, awit ng agila, naging ako ang kampeon ng paligsahan ng kusina. Ang susunod ay ang panahon ko, Reyna ng Kusina, Marikit Santos. Ayos! Panahon na. Senyorita! Gising na po kayo! Senyorita! Gising na po kayo! Senyorita! Gising na po kayo! Senyorita, kinabahan ako! Natulog kayo ng 6 na araw! Hindi kayo magising! Na-time travel ako? Utos ni Don Alfonso. Reyna, lumipat ka na sa bakuran. Walang utos. Huwag lumabas. At naging asawa ni Don Alfonso na ipinatapon sa bakuran. Itong ulam namin na yon? Araw-araw ba ito? Naubos na ang sahod. Tiis muna tayo. Okay lang kahit ano, pero hindi ang pagkain. Saan ang kusina? Labas ng bakuran, patong ang silangan. Abangan mo, gagawa ako ng masarap. Don Alfonso, 5 araw na po kayong hindi kumakain. Ano amoy yan? Ang panggabi, Santos Fried Rice. Ano ginagawa mo dito? Nagluluto. Hindi mo nakikita. Uy, bakit ka dito? Naghahanap din ng pagkain. Nung pumasok siya, nakita ko siya sa malayo. Ngunit, hindi kami nagkausap. Normal lang na hindi niya ako kilala. Sinasabi ng lahat, ang Senyorita Santos ay tamad, walang silbi. Kailan siya nag-aral magluto? Gusto mo subukan? Hindi. Mayabang. Ang bangko. Gusto kong subukan. Gusto mo rin, di ba? Hindi. Wala lang. Ang gustong subukan hanggang pares na ang pila. Hindi naman. Habang kinuha ko lang ang tinidor, ubos mo na. Ilang araw ka nang hindi kumain. 5 araw. Hala, si Don Alfonso ay wala puso. Hindi pa pinapakain ng maayos. Tutunga, walang puso ang mga lalaki. Hindi tama. 5 araw walang kain. Baka ikaw ay may sakit na pagkain? Siya na hindi marunong magluto at magtrabaho. Alam niyang sakit na pagkain. Walang problema, sakit lang. Kailangan ko lang tulungan ka. Sigurado masarap lahat. Ang gana mo, kakainin mo ang elepante. Kung galing ka talaga, bakit andito ka bilang isang reyna
Anong masama? Alam mo bang mga may asawa ang pinakamasayang bagay? Wala ang asawa, may pera pa. Ang buhay ko dito, ganito din naman. So, sa sakit mo, tulungan kita. Tutulungan mo ako? Siyempre. Ngunit, kailangan mong bayaran ng maliit na halaga. Kailanganan mong magbayad ng maliit na halaga. Ikaw talaga, Santos. Walang modo. Parang tama lang na ilagay ka dito. Gusto mo ba akong tumulong? Sabi mo, ano gusto mo? Pera? Siyempre, pera. Pera lang? Di ano ba? Gusto mo ba libre? Hindi pwede. Ang prinsipyo ko una, pera. Pangalawa, pera. Pangatlo, pera pa rin. Ang jade na ito ay mahal. Totoo ba? Regalo ni Dong. Buong araw, punta ka dito para sa pagkain mo. Tiwala lang, masarap yan. Don Alfonso. Don? Siya ang aking asawa? May kailangan po kayo? Pwede bang huwag kang huminga ng malalim? Akala ko yung asawa ko hindi pa nakikita at akala ko patay na. Oo nga. Kasambahay ka dito? Ka pang bantay? Ang tagapagbantay, magarad din ang damit. Ang mayaman nga ng bahay Rosas, Umalis na tayo. Ikaw, sa bukasa? Senyorita, kahapon, si Don nagkita ulit sa pangit na yun. Walang hiya! Pinagbawalan ka na. Gumagawa ka pa ng gulo. Ipapahiya kita. Sampalo, mustasa, tsaka ume. Yung batang babae sa bakuran? Opo. Walang hiya! Hindi mo nakita ako? Walang utak ka ba? Pasensya na, Senyorita Liza. May lakas ka bang inakaw ang aking pera? Ako, Senyorita Liza, ito ang sweldo ni Senyorita. Nakalagay ba dito pangalan ng senyorita nyo? Saan kukuha ng pera ang isang reyna na pinabayaan? Ikaw itong bata ang nagnakaw. Hay naku, nung umalis si Senyorita, kulang na kulang ang kanyang pera. Huwag mong kunin sa Senyorita lahat ito. Nagnakaw ng aking pera. Hindi ba umamin? Dapat suntukin. Sino itong magandang babae? Matay malinaw, ngipin ay puti, na anyo, masarap siyang tingnan. Kitang-kita naman, pinapahirapan niya si Maya. Toto, yan ay sweldo ng bakuran. Saan si Maya? Sa harap ng opisina. Sa Senyorita talaga ang pera. Patuloy ka bang nagsisinungaling? Ipapapunit ko ang bibig mo! Ano yan?
Ang batang to, magnanakaw yan! Ako na ang magturo sa kanya! Kasama ka sa babae. Paano mo nagawa ang ganito? Natatakot ka rin? Nung sinaktan mo si Maya, bakit hindi mo naisip tao din siya? Masakit din sa kanya. Aba, Mamno! Pupuntahan to si Kuya, paalisin kita sa bahay! Pinapalabas mo ang lalaki? Inday, alam mo ba sa mundo natin may 3 uri ng tao na hindi mapagkakatiwalaan? Una, ang lalaki. Pangalawa, ang lalaki. Pangatlo, lalaki pa rin. Walang hiya! Pangit! Wala katotohanan! Abangan mo, panalayasin ka! Masakit ang mura! Hindi pwede! Kailangan natin si Doña Teresa! Doña Teresa, may problema! Suntok si Senyorita Liza! Walang hiya! Mayakas ka! Kailangan mo pa ulit? Hiya! Ang babaeng to, sinapa niya ako! Tingnan mo mukha ko! Pinalupot niya! Ang buong Bahay Rojas nag-aalala kay Don Alfonso bilang reyna, naglilibang ka pa dito. Alam mo ba, ilang araw na hindi kumakain si Don Alfonso. Kumakain ba siya? Wala ko pakialam. Ano sabi mo? Wala. Bilang reyna, walang respeto, magulo pang ugali. Ngayon ay sinampal pa. Parang ayaw mo na bilang reyna. Sa Bahay Rojas pala, hindi pwedeng magsampal. Ang mukha ni Maya, anong nangyari? Bumukol ba mag-isa? Hiya, si Maya ay magnanakaw! Dapat sampalin! Si Senyorita Liza, dapat ding sampalin. Ikaw! Palusok lang! Walang hiya! Hindi lang murang sinasabi. Pinapalampas mo pa ako. Huwag mong kalimutan. Ako ay Reyna. Doña Teresa ako, ang lagay na asawa ni Don Alfonso, tama ba? Patunayan mo ang sabi ni Liza. Si Maya ang kumuha. Ipakita ang ebidensya. Kung hindi, paninira lang. Halika, bumalik na tayo. Tigil! Wala ka bang respeto sa akin bilang donya? Hindi ako bulag. Siyempre, kita. Ganyan ba magsalita? Nakita mo ako? Walang paggalang. Walang respeto sa matatanda. May kasalanan ka na. Ilang taon ka na, Donya? 50 na ba? Bakit ang salita mo parang matagal ng buhay, parang mummified? Hindi. Ang mummified na buhay, hindi katulad mo na makaluma. Ang 7 sins. Alam mo ba ang 7 sins? Para lang sa kababaihan, pinipigilan tayo. Bilang babae, pinagtatanggol mo pa. Pinagtatanggol mo pa ang mga walang kwentang batas. Dapat nang baguhin. Paano mo nasabi ang ganyang kasuklam-suklam na salita? Kasuklam-suklam na. Parang hindi ka marunong. Mainit ang araw. Baka mapula. Palayasin yung babaeng walang respeto sa Bahay Rojas. Opo! Gusto kong ikasal ka kay Don Alfonso. Salamat, Hiya. Donya, ang mga tagapagbantay pinaungi ni Reyna. Sabi ni Santos, siya ang opisyal na Reyna walang karapatan na paalisin siya. Walang hiya! Nasaan lugar ang babaeng yun? Sa kusina. Halika!
Walang hiya ka, Santos. Nilalamag mo ang utos ko? Sa tingin mo wala na ba akong karapatan? Anong utos? Yung paalisin ako sa bahay? Ako at si Don Alfonso ay legal na kasal. Gusto akong paalisin? Pwede. Ipakita ang papel. Ikaw! Walang papel? Huwag sayangin ang oras ko. Busy ako ngayon. Ikaw! Busy ka lang sa pagluto ng basura. Basura? Para gamutin ang anorexia, ito ang pinakamahusay. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw paggamot sa anorexia. Sino ang gagamutin mo? Ako. Parang si Don Alfonso din may sakit sa pagkain. Tingnan nyo. Kakapagbantay, paanong lugaw? Masarap. Mayroon pa ba? Meron dati. Wala na ngayon. Nilaglag nila. Di niya alam na si Elfie ay doon. Bagong kasal, si Marikit itinalaga sa bakuran. Di pa niya nakikita si Alfie. Walang modo si Marikit. Hindi siya karapat-dapat kay Alfie. Na si Elfie ay doon. Di niya alam na si Alfie ay doon. Kaya, huwag niyo malaman. Para di siya mag-isip na masama. Ang lugaw na ito, pwede mo bang gawin ulit? Gusto niyang gawin ko para kay Don? Pwede. Magmakawa ka. Pwede. Magmakawa ka. Walang galang! Ganyan ka mamang salita? Ganyan bang pagmakaawa? Parang hindi niya naman gustong kainin. Wala na lang. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Tia. Ano ang ginawa mo kay Santos? Wala akong pakialam. Pero hindi mo dapat sirain ang lugaw. Sisihin si Santos. Kailangan kong paalisin siya bago niya malaman na si Alfonso ay isang Don. Senyorita, nandito na po. Ang dapat sabihin ay sinabi na ni Rosalinda, di ba? Opo. Binibini Rosalinda ay sinabi na sa akin. Okay. Natin ang plano. Kung ipagpipilitan mo na kayo'y nagkikita, sigurado akong ligtas ka. Binibini Liza, huwag mag-alala. Matatapos ko ang gawain. Umalis ka na. Matapos ang lahat, may malaking ganting pala. Salamat, Senyorita Liza. Salamat po. Walang hiya. Hindi lang kita aalisin sa bahay. Guguluhin ko pa ang buhay mo. Later, we'll invite Tia to come with us. Tia, alam ko hindi dapat kitang abalahin. Pero dahil nakita ko ito, hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala. Doña Teresa, nakita ko mismo ang Reyna at kalaki pumasok sa kusina. Sabi ng mga tao, hindi na ito ang unang beses niya na magkita sa kusina. Walang hiya! Magawa niya sa Bahay Rojas ang ganyang kalaswaan. Hindi ko papatawarin ang babaeng ito. Sino ka? Siyempre, ako ang mag-aalaga sa iyo. Are! Walang hiya! Walang hiya! Walang hiya. Patay ka na ngayon. Pumasok kayong lahat!
Bakit maraming tao? Hindi ako naganda ng maraming pagkain. Bakit ikaw lang? Ilan ang gusto mo, Senyorita Liza? Hindi pwede! Hindi pwede! Senyorita Liza, ano ang ibig sabihin mo? Ikaw ay narito, naglalandian sa lalaki. Lalaki? Saan ang lalaki? Huwag na kausapin! Maghanap! Sa sitwasyong ito, magpapatuloy ka pa rin? Totoo nga na naglalandian siya. Paano naging walang hiya itong babae? Walang hiya! Ikaw na, Santos! Ikaw! Ikaw ay gumawa ng kasamaan! Tia, ako mismo ang hahanap sa lalaking yun. Wait lang. Senyorita Liza, kung mapapatunayan na siya ang aking kabit, ikaw ang bahala sa akin. Paano kung hindi? Sabi mo? Ikaw ay parurusahan? 40 palo? Okay, halo ka na. Ngayon, Reyna, ano pang sasabihin mo? Bilang reyna, gumawa ka ng kasuklam-suklam na bagay. Tagapagbantay, bitbitin si Santos at ang kanyang kabit. Patayin ng pamalo. Wala kayong curious? Ang kabit na to, ano ba ang hitsura niya? Isang babae, paano nagsasalita ng ganyan? Walang hiya! Harapin sila. Santos, ano bang nangyayari? Hindi ba siyang kabit niyo? Halika, Bongbong. Sabi kung paano tayo nagkita dito sa kusina. Halika, Bongbong. Sabihin mo sa kanila, ikaw at ako, kung paano nagkita dito sa kusina. Siyempre, dito ako para alagaan ka. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit. Bini-bini, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayo nakilala. Deserve ko po mamatay. Sa halip na hayaan kang siraan ng ibang babae, mas mabuting tanggalin na lang. Summons! Okay ka lang? Okay lang. Gusto mo ba siyang ipahukom? Hindi na. May gamit pa ako sa kanya. Pasensya na, Senyorita Liza. Di ko kaya labagin ang utos si Don Alfonso, opo. Si Senyorita Liza ang utos. Siya ang nag-utos na abutan si Reyna para sirain ang kanyang pangalan. Walang utang na loob! Anong sinasabi mo? Tia, walang kasalanan ako! Di mo pa magawa to. Walang kwenta. Si Marikit at Bong nagkasundo para sirain ako! Sumilos! Walang hiya! Walang modo. Walang modo talaga. Umalis. Sandali lang. Senyorita Liza, nakalimutan mo ba? Dahil napatunayan na hindi siya aking kabit, ayon sa taya, ako ang nanalo. Senyorita Liza dapat dalhin at hampasin ng 422. Tia, tulungan mo ako! Ikaw ang nagtaya, dapat tanggapin ang pagkatalo. Bakit? Baka si Senyorita Liza ayaw tanggapin ang pagkatalo. Tagapapantay.
Porikit, may lakas ka! Utos ng Reyna. Hindi mapalampas. Dalhin siya. Reyna ba siya? Isang nakakulong sa bakuran at pinabayaan na Reyna. Bitawan ako! Sajichi. 38 39 40 Liza, akala mo ba gamit ang maruming paraan masisira mo ang reputasyon ng babae? Ngunit ang reputasyon ay paghihigpit sa kababaihan. Babae ka, hindi ka nahihiya, patuloy kang sumasama. Hindi ka lang bibo, masama ka sa dugo. Siya ba ang sinasabi ni Ina na walang silbi at tamad na unang anak ng Santos? Senyorita, uminom po kayo ng gamot? Malis! Inday Liza, narinig ko may sakit ka? Master, bakit po kayo narito? Magbantay sa pintuan. Ha? Bakit ka naging ganito? Nagkamali ako. Naloko ko ng babaeng yun. Itinuro ko sa iyo lahat. Nilinang ko ang iyong dugo. Ginawa ko lahat para makapasok ka dito, para maupo ka sa pwesto ng Reyna. Hindi para makipag-away sa mga walang kwenta na tao. Ngunit, may babaeng yun, hindi ako pakakasala ni Don Alfonso. Maliit na bagay lang. Kung sinong humadlang, gumawa ka ng paraan para alisin siya. Ang mga lalaki, walang makakatakas sa pagkain at ganda. Ang pagkain ay nakapagpapalusog, pwede ring makasakit. Gawin mo ang sinabi ko, kahit hindi mamatay, mapapalaya siya sa bahay. Mahal pa rin ako ni Master. Santos Beef Noodle. Tapos na! Kayo? Gutom na po ba? 2 araw na akong walang kinain. Ay, mapalad din itong bata. Kainin mo na ito. Salamat po, Rina. Gusto mo namang magluto para kay Don Alfonso, di ba? Pagbibigyan kita. Hatid mo kay Don Alfonso. Sabihin galing kay Reyna. Opo. Don Alfonso, pinapadala po ni Reyna ang pagkain. Reyna? Bakit niya ako papadala ng pagkain? Nakita ni Reyna na napapagod kayo, kaya gumawa siya ng hapunan. Pinapadala po sa inyo. Ang bango naman. Gusto kong tikman. Ilagay mo na lang.
Don! Tawagin ang doktor! Senyorita, may problema. Senyorita, may problema. Subukan mo ang bagong gawa ko, ang Santos Beauty Mask. Senyorita, may problema. Dong, nilason si Dong. Hindi naman siguro. Ilang araw pa lang akong asawa niya. Magiging piyuda na ba ako? Wala, senyorita. Huwag mo sabihin yan. Kung may mangyari kay Don, wala na kaming buhay. Ano? Mayroon ba kayong ganitong luma na kaugalian? Hindi naman. Ang ibig ko sabihin, si Don ang haligi ng bahay. Kung talaga mawala siya, paano kami mabubuhay? Maya, listen to me. Men are unreliable. We women must rely on ourselves. Kung mawala siya, hindi naman babagsa ang langit. Halika. Puan, subukan mo ito. Bagong gawa ko. Santos Beauty Mask. Wala kayo nito dito. Subukan mo. Subukan mo, senyorita. Sabi mo? Anong nangyari kay Don Alfonso? Tonya, patawarin niyo po ako. Si Rina po ang nagbibigay ng pagkain kay Don. Tonya, patawarin niyo po ako. Ang sama ng loob ng babaeng ito. Dalhin niyo ang salarin. Tiya, ako na po ang magdala ng tao. Walang hiya. Patay ka na ngayon. Parang hindi ka pa nahampas na gudate, Senyorita Liza. Ilang araw lang nag-away ka na naman. Ikaw! Wala akong panahon sa'yo. Patay ka na rin naman. Anong hinihintay nyo? Agad niyo hulihin ang walang hiya na si Santos. Kayo? Bakit di siya himihuli? Anong ginawa ni senyorita? Anong problema? Siya'y nagkasala. Hindi pwede. Alam ko si senyorita, maraming pagkukulang. Medyo tamad lang siya, medyo bobo, medyo makulit, at medyo bastos. Ngunit siya pa rin ang opisyal na reyna ni Don. Tayo, bakit niyo siya ginagawa ito? Mayo ko dito! Huwag niyong galawin si senyorita! Walang pakialam sa kanya. Dalhin! Ang katulong na ito, dalhin din niyo! Senyorita! Senyorita! Nandito na po ang may sala. Tiya, dinala ko na po yung babae sa bakuran. Santos, alam mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? May masamang loob ka nilason mo, si Don Alfonso. Walang kapatawaran. Nilason? Ilang taon na ako dito. Hindi ko pa nakita si Don Alfonso. Paano ko siya nilason? Hanggang hindi nakikita ang kabaong, hindi ka susuko. Dalhin ang testigo! Donya, patawarin niyo po ako! Parang ito ay isang malaking panlilinlang. Donya, si Reyna ang nagpa-deliver. Hindi ko alam nilason niya ito, Donya. Patawarin niyo po ako! Donya, patawarin niyo po ako! Nakita ko mismo si Reyna binigyan si Ligaya. Nakita ko rin. Oo, nakita ko rin. Nakikita namin din. Palagay ko, kapag walang masabi, talagang tatawa ka. Salot! Ginamit mo si Ligaya para lasunin si Don. Wala ka pa ring aminin. Hindi ka pa humihingi ng tawad? Pakitulungan po. Pakibilhan po ng gamot si senyorita. Ubot lagnat na po siya 3 araw. Para po sa inyo ito. Masyado ninyo pinapahalaga ako. Simula na ikasal ako, walang sapat na pagkain. Sa gitna ng taglamig, walang uling na nag-aapoy. Kapag may sakit, kailangan pang magbayad.
Kapag walang pera, kumakain lang ng damo. Sa sitwasyon ko, may magagamit ba ako? Sa buong bahay, si Maya lang ang kasama ko. Kayo ay nagplano ng masama. Gusto ba akong hiwalayan? O gusto ninyong akusahan akong pumatay? Bakit tahimik na kayo? Halika! Patayin niyo na ako! Magaling magsalita. Tia, huwag pakinggan ng puta na to. Alam mo naman ang bibig niya. Pinapalitan ng katotohanan. Sa tingin ko, sa taong ganito, kailangan ng parusa. Tagapagbantay! Parusahan siya! Ilagay sa parusa! Walang kasalanan si Senyorita! Hindi niya sinadya si Don Alfonso! Doña Teresa, pakiusap po! Parusahan! Magsaka si Senyorita! Pakiusap po, Doña Teresa! Ako na lang po ang parusahan! Maya, huwag mong pagdasal sila. Kung gusto kang parusahan, may dahilan. Pinipilit mo lang ako, para lang sa lalaki. Sabihin mo lang, isusuko ko na. Ngunit sa tingin mo, ang posisyon ng reyna ay magandang trabaho? Magkakasama tayo. Ang nangyari sa akin ngayon ay mangyayari sa iyo bukas. Walang galang! May lakas ka pang mangamba dito! Di ka nagsalita, nakalimutan na kita. Ikaw na luma at di marunong magbago. Lumaki ka sa palasyo. Ang mga gawain ni Liza, matatago ba sa'yo? Siya ay iyong tauhan. Sinong makakaalam kung ikaw ay sumang-ayon? Ikaw! May lakas ka pang akusahan ako! Parusahan! Antay lang. Pamilyar ang boses na ito. Kayong dalawa. Kailangan mong magbayad ng maliit na halaga. Ikaw ay tagapagbantay dito? Nagkunwaring tagapagbantay ka para sa rin ako! Alfie! Sa nangyari ngayon, hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Paliwanag? Paliwanag ko ano? Ang naglason sa'yo ang mas alam kung gaano ka inosente. Since you claim you're innocent, let me ask you, that bowl of noodles, did you make it? Oo. Ikaw ba ang nagbigay sa kanya? Oh. Yung lason sa noodles, ikaw ba naglagay? Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa. Kapatid na lalaki, tingnan mo, inamin na niya! Ang hirap ng ginawa ninyo ngayon ay para lang ipaubaya sa akin. Ang walang kwentang posisyon na ito, hindi na kailangan ng ganyan. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ngayon, masaya ka na ba? Marikit, ito na ang huling pagkakataon. Kung magsisi ka, at huwag laban kay Ina, ang nangyari ngayon, hindi ko na ipagpapatuloy. Pagkakataon? Don Alfonso, salamat sa biyaya. Nabigyan ako ng pagkakataon. Pinabayaan mo ako sa bakuran. Ngayong hindi tayo nagkita, nag-isip ka ba ng pagkakataon? Nang ako'y inapi sa Bahay Rojas at pinahirapan, nagbigay ka ba ng pagkakataon? Ngayon nandito ka at pinagpatawad mo ako. Katawa-tawa ka. Ang nangyari ngayon, lahat dahil sa'yo. Nagkunwaring tagapagbantay, mas masahol ka pa sa kanila. Don Alfonso! Elfie, kapatid na lalaki! Tagapagbantay! Bitbitin nyo itong babaeng naglason kay Don Alfonso at ikulong siya! Paalisin niyo siya. Elfie! Kiki! Tigel! Pwede ka umalis, pero iwan mo ang mga gamit ng bahay.
Tama na ba? Tsaka, ang damit mo, sa bahay din yan. Okay. Balik sa inyo lahat. Ngayon, walang utang na loob. Ako si Marikit. Mula ngayon, Walang koneksyon na kami. Tú, Afonso! Tú, Alfonso! Yung sakit mo, kailangan mo ng tulong? Kaya mo akong tulungan? Kailangan mo mabayad ng konting halaga. Okay ka lang? ikaw taga-bahay? Tagapagbantay. Nagkunwaring tadapagbantay ka. Yung lason sa noodles, ikaw ba naglagay? Tom Alfonso! Tom Alfonso! Senyorita, 5 sentavo isang balde. 15 araw na tayo, 75 sentavo lang. Kung ganito lang, kailan pa tayo makakahanap ng mapayapang tahanan? Okay lang sa akin. Ngunit, senyorita, ikaw ay prinsesa. Hindi pwedeng matulog sa silong araw-araw. Patay na sina Don at Donya. Kami ay 2 babae. Saan pa kami pupunta? Wala kaming kailangan lapitan. Maya, maniwala ka sa akin. Sa malaking Maynila, mayroong lugar para sa amin. Dito, sigurado akong magtatagumpay ako. Bahay Ulan, naghahanap ng chef. 50 tile isang buwan. Hindi lahat kayang kumita nito. Saan ba ang Bahay Ulan? Pinakamagandang restaurant. Ang kumakain doon ay mayayaman. Kung makapasok lang. Hay, hindi ganang kadali. May liwanag sa dulo. Halika, sa Bahay Ulan. Senyorita. Bakit na talagang kinuha? Umalis na si Santos. Bakit ang kasal ninyo hindi pa natutuloy? Bagong gumaling si Don. Gusto ni Donya na hintayin muna. Urusin mo. Ito bago pa magbagong isip. Opo. Halika po, pasok po kayo. Walang katulad ang Bahay Ulan. Payat na siya. Sa kalahating buwan, si Reyna at Maya nagtatrabaho lang para mabuhay. Senyorita, kain lang po ba o titira? Narinig ko na, naghahanap kayo ng chef. Po, kanino po kayo magre-rekomenda? Ako po. Sino? Sarili niya ang irerekomenda. Sino tong batang babae? Walang respeto. Akala niya dito sa tindahan ng make-up? Tingnan mo, ang payat niya. Kaya ba niyong hawakan ng kutsilyo? Grabe naman. Tama. Ay, hindi pwede. Bakit? Babae ka! Hindi pwede ang babae. Walang nakasulat dito na lalaki lang ang tatanggapin. Ang punong chef palaging lalaki. Tama, lalaki lang. Palaging lalaki.
Kaya hindi kinuha ang babae. Bakit? Takot ka ba sa babae? Parang baha at hayo? Mananakit ba sa inyo? Huwag mong kalimutan, ang nanay mo ay babae. Gusto mo bang gulo? Wala kang pakialam kung saan ka pumunta. Walang karapatan kang magsalita. Umalis ka! Binibini, naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin? Maniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin? Hindi ba yan ang pinakamanyakong Senyorito Miguel? Marami ang sabi, mayaman siya at mapagmahal ang mga babae niya. Marami na. Ang pag-ibig sa unang tingin ay pagtingin ng sa hitsura. Pwede kang ikaw sa akin. Siyempre, pwede rin ako sa'yo. Walang modo. Sa harap ng maraming tao, naglalaro sa mga lalaki. Dong, Reyna. Umalis na si Binibini Marikit. Umalis man siya pero hindi pa tayo hiwalay. Ang kanyang pangalan ay Reyna ng Bahay Rojas pa rin. Don, ito ba ay nagsiselos? Sobalet. Hindi ka ang tipo ko. Dahil ang bahay ulan, naghahanap ng chef kung ganoon sa aking husay sa kusina ang magpapasya. Kusina? Sa tingin ko, tama si Binibini. Kusina? May tapang kang sabihin yan? Tama, tingnan mo siya. Marunong ba siya magluto? Magluto? Tingnan natin kung marunong siya. Siguro, hindi niya alam. Hey, ikaw! Maganda ang kutsilyo. Pahiram muna. Maganda ang kutsilyo. Pahiram muna. Galing ng kutsilyo! Ang galing ang... Walang 5 taon. Hindi magagawa yan. Oo nga. Walang kinakatakutan. Binibini, galing mo! Kumusta? Ngayon, sa bahay ulan, pwede na ba akong pumasok? Sa tingin mo, ano ang bahay ulan? Parang multo lang. Walang kwenta. Mayabang ka. Ang bahay ulan ay pinakamagandang restoran. Ang galing mong yan, hindi karapat-dapat. Nakatira ka ba sa kalsada? Ano ibig mong sabihin? Ang daming alam mo. Pwede ba akong pumasok sa bahay ulan? Ikaw! Hindi mo pa alam, no? Gusto pumasok dito? Kailangan mo talunin ang aking guro. Ano? Binibine, hindi mo alam, ang may-ari ng bahay ulan, matagal lang kaibigan ni Chef Enrique. Siya ay naglalakbay. Ang responsibilidad sa pagpili ng chef ay napunta na lang kay Chef Enrique. Sa tingin mo, makapasok ka sa bahay ulan? Ang pagpili ng chef sa bahay ulan, hindi sa galing. Kundi, kung nakasakit ka ba kay Senyorita Liza. Mali ka, Senyorito Miguel. Ang pagpili ay sa galing sa kusina. Si Binibini Marikit may galing sa kutsilyo, pero walang galing sa kusina. Ano kaya nilutuin? Sa tingin ko, hindi ka makapasok sa bahay ulan. May lugar naman na pwede kong irekomenda. Ang abattoir sa Kanluran naghahanap ng magluto ng baboy. Sa tingin ko, bagay ka doon. Kayo ang dapat magluto ng baboy, pagkain ng aso. May mungkahi ako. Wala kayong tiwala sa isa't isa, magpaligsahan na lang. Sino ang mas magaling? Malalaman natin. Hindi ako nagkamali. Palaligsahan niyo siya. Parang nagpapahiya lang siya. Senyorito Miguel, sa tingin mo, karapat-dapat ba siya? Kayo takot lang kayo, di ba? Takot lang siguro.
Labanan mo ako? Pinibini, walang hiya ka talaga. Sino ang kalaban niya? Si Chef Enrique? Baliw na ba siya? Alam ba niya kung sino si Chef Enrique? Anong pinagmulan niya? Sa edad na 17, naging punong chef na siya. Ano ang kusina ng palasyo? Ang kahit nakatulong lang doon, sikat na chef na sa Maynila. Wala nang usapin si Chef Enrique. Sa tingin ko, ang alaga ni Chef Enrique mas magaling pa sa kanya. Okay, ipagbibigay ko ang gusto mo. Ngunit, kung natalo ka, Ang natalo, putulin ang hintuturo at umalis sa Maynila. May lakas ka bang gawin? Bakit hindi? Ngunit kung ako ang manalo, gusto kong maging punong chef dito. Mas gusto niyang maging kusinero kaysa manatili sa bahay ng Don. Ang pangit ng luto mo. Mananalo pa sa aking guro? Magkasama pa kayo? Mananalo pa rin ako. Bakit nakatayo lang? Sabay na kayo. Ikaw, bakit? Takot ka na? Takot kang putulin ng daliri? Sino ang takot? Labanan na! Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ni Binibini Marikit ay labanan silang dalawa ni Chef Enrique. Baliw na ba siya? Baliw na ba siya? Siya. Alam ba niya ang sinasabi niya? mayabang ka ah. Subukan natin kung gaano ka kagaling. Masarap na pagkain, iba-ibang hilig. Pero gawin lang ang alam mo lutuin ay hindi patas. Isang putahe lang ang labanan. Okay. Magluto tayo ng bihira sa mundo, ang awit ng agila. Awit ng agila? Ang matagal nang nawala na awit ng agila. Sinasabi na may recipe lang ito. Walang nakagawa nito. Awit ng Agila. Ako si Marikit Santos, isang chef. Kanina lang, sa pamamagitan ng pagkain na matagal nang nawala, awit ng Agila ang naging panalo sa paligsahan ng kusina. Ang pinakamagaling kong lutuin ang awit ng Agila. Pinapahiya mo si Marikit! Sa mundo, ilan ang makagawa ng awit ng Agila? Ang huling pagkita nito ay 40 taon na ang nakalipas. Si Binibini Marikit ay bata pa. Paano niya malalaman ang lihim ng putaheng ito? Mali ka, Senyorito Miguel. Ang awit ng agila ay bihira, pero hindi ibig sabihin walang resipe sa mga tao. Matanda man ako, katulad ni Binibini Marikit, hindi ko rin nakita ang awit ng agila. Saan ang pang-api dito? Kunin ang recipe sa bahay. Opo. Senyorito Miguel, hindi mo pwede ipaglaban ng babae at kalimutan ang katotohanan. Sapat na, awit ng Agila. Labanan natin, okay? Sa pareho oras, 3 araw mula ngayon, magkita tayo sa Bahay Ulan. Wala. Binibini Marikit, hindi dapat mong tanggapin ang tayo niya. Bakit? Magaling si Chef Enrique. Walang makatalo sa Maynila. Ang kanyang alagad, parang bata lang, pero natutunan lahat niya. Ilang taon na ang nakalipas. Natikman ko ang luto niya, katulad lang ni Chef Enrique. Alam mo ba kung bakit walang makatalo kay Chef Enrique? Hindi ko alam. Dahil hindi pa ako lumalabas. Bakit ka dito? Napdown lang. Nandito ka para tatawanan ako? O para tulungan ng iyong pinsan? Hindi ka match kay Chef Enrique. Senyorito Miguel, salamat sa paalala. Sa oras na manalo ako, ako mismo ang magluluto. Para salamat, Senyorito Miguel. Walang lason. Kayong... Lulutuan mo siya? Hindi ba kayo bagong kilala lang? Don Rojas, may narinig ka ba ng salita na tinatawag na parang matagal lang kilala? Marikit, huwag mong kalimutan na ikaw pa rin ang reyna ng Bahay Roxas. Ang baba ng memorya mo.
Ako at ang Bahay Rosas, walang relasyon na... Halo? May problema? Nasisisi? O nagsiselos? Alam mo, huli na. Nagsiselos ako? Ang katatawanan. Baka nilait niya ako dito? Mahalaga ka kay Don Alfonso. Who knows? Parang ahas na nagpapakabait. Walang mabuting intensyon. Oo nga. Alam mo ba saan makabili ng sea cucumber? Bahay ng kayamanan. Ano yan? Doon makakabili ng mga mamahaling bagay. Ang may-ari ay kakaiba. Binibenta lang sa tamang tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ako at ang may-ari ay magkaibigan. Alam mo siguro kung ano gusto niya? Ala? Magandang alak. Uminom sa buwan. Hanggang malasing. Mas masarap uminom ng dalawa. Boss, paanong alak ko? Maganda ang alak. Anong gusto mong kapalit? Sea cucumber. Hindi sapat ang alak na to. Uubusin ba niya ang buong tapayan? Hindi naman. Ubusin mo to. Kuha ka ng maraming sea cucumber. Senyorita, hindi pwede. Mamatay ka sa pag-inom niyan. Humingi na lang tayo ng tulong kay Don Alfonso. Hindi pwede. Hindi ako susuko sa kanya. Isang salita? Walang babawi. Sige. Halika, busogin mo. Don Alfonso, si Reyna nasa bahay ng kayamanan. Ano? Bini-bini Marikit, isang tapayan na nainom mo. Ulit pa ba? Siyempre. Senyorita, hindi mo na dapat uulitin. Ako pa. Kaya ko pa. Senyorita! Patulugin siya. Ang natitirang alak. Ako na ang uubusin para kay Binibini Marikit. Okay. Ang aking Reyna ay hindi kailangan ng tulong mo. Ang aking Reyna ay hindi kailangan ng tulong mo, Senyorito Miguel.
Lakas mo uminom, Don Rojas. Senyorito Miguel, mas mabuting lumayo ka sa Reyna. Kung mangyari ulit, ang tatama sa iyong puso ay hindi na abaniko. Pogi, guwapo. Hindi ko akalain. Maraming poging lalaki dito. Hindi. Bakit ka kamukha ng siraulo na si Alfonso? Maniniwala sa chismis. Hindi makapaghusga mayabang pa. Walang kwentang lalaki. Nagkunwaring tagapagbantay. Walang kwenta. Ang mukha kasing pogi ni Alfonso. 3碰空 toast. Akala ko ayaw mo sa akin. Di ko akalain may gusto ka sa akin. 3碰 puntos. Hindi ko akalain, Reyna. Ang taas ng tingin mo sa akin. Isa pang 10 puntos. Walang katuturan. Di marunong uminom. Bakit pinilit? Bigay mo sa akin! Kaya ko pang uminom! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Pinaghirapan ko mag-impok ng pera para makarating dito. Pero wala na lahat. Gusto ko ang pera ko! Balik niyo ang pera ko! Maraming pera. May pera na ako. Bibili ako ng maraming mga sangkap at magagandang damit. At saka, Guwapito, bigay ko lahat ng pera ko. Laro tayo, ha? Saan natutunan ng Reyna ang mga kalokohan na ito? Pwede ba? Opo. Yay! Guwapito, akin ka na! Don Alfonso. Huwag kang umalis. Stay with me. Hindi ako alis. Nandito lang ako. Ilalagay ko na lang dito. Gising ka na. Bakit ikaw? Sino ba ba? Mapahiya. Bakit ako lasing na lasing? Saan ito? Sa aking pakuran. Wow. Maraming bahay si Don. Meron ka bang ilang mga dalaga?
Alam ko na, kayong mga lalaki, laging may bago, maraming asawa. Wala akong iba. Wala, kahit isa. Marami siguro. Sa bahay, Rojas, meron at ikaw lang ang reyna. Yahapon, uminom ako. Ako kasi, hindi ako malakas uminom. Kapag lasing, nawawala ang memorya. Anong nangyari? Wala akong maalala. Ang mukha niya kwapo din tulad ni Alfonso. Kahapon, walang nangyari. Buti naman. May lakad ako. Aalis na ako. Sandali lang. Si Ramon ng silid ng ulan. Balik ka na tumira. Bakit? Hindi mo na ako ipapatawad sa ina mo? Wala ka ng takot na lasonin kita? Ako, sa tingin ko lang, mahirap ang buhay ng babae sa labas. Sa bahay, may mag-aalaga sa'yo. Gusto mo ba akong alagaan? O gusto mo akong ikulong? Parang nagustuhan na kita, Don Rojas. Sa tingin mo ba, lahat ng babae ay gustong tumira sa bahay mo? Para sa akin, ang lugar na yun ay kulungan lang para sa akin. Mas gusto kong tumira sa kalye kaysa bumalik doon. Ikaw! Ikaw ano? Puntahan mo na ang iyong pinsan. Gustong-gusto niya ang bahay mo. Senyorita, niluto ko po ang manok. Wala na, umalis na tayo. Inumin mo. Pinapalinis ko na si Ramon ang silid ng ulan. Ikaw, bumalik ka na. Yuck! Walang pake. Nagpapanggap ka lang. Senyorita, sa tingin ko, baka nagkamali ka kay Don Alfonso. Bakit ka sumasang-ayon sa kanya? Hindi po. Sa tingin ko, mabait si Don Alfonso. Kahapon gabi, inaladaan kanya buong gabi. Guwapito. Ito lahat sa iyo. Laruan mo ako? Hindi ito ang aking alaala. Hindi talaga. Dati akala ko, walang puso si Don Alfonso. Pero ngayon, mabait talaga siya sa'yo. Walang pake! Balita! Balita! Paligsahan ng kusina malapit nang magsimula! Tingnan nyo! Huwag niyong palapasin! Wala nang palit! Walang dayaan! Taya na! Walang tanga ang pipili kay Binibini Marikit. Halata naman, mananalo si Chef Enrique. Bakit walang pumili sa akin? Ang lahat ng Maynila, tiyak na mananalo si Chef Enrique. Sa totoo lang, kung hindi ikaw ang aking senyorita, pipili din ako kay Chef Enrique. Bigay mo? Ano? Hera, kataya ako sa sarili ko. Magkakapera ako. Bigay mo... Isa lang. Bigay mo lahat. Senyorita, ang pera natin ay 25 sentimo lang. Kung matalo tayo... Bigay mo. Kung matalo tayo, ano na? Bigay mo. Tataya ko kay Binibini Marikit. Panalo si Binibini Marikit. May naniniwala talaga na mananalo siya. Kung ganun, dagdag pa ako ng 20 tael. Malaki ang panalo. Araw na ito, magkakayaman ako! Ay, parang 500 tael ni Don ay mapupunta lang sa wala. 5 tangte?
Panalurin ako kay Binibini Marikit. Parang ang babae na to ay may galing talaga. Wala na. Gaano man siya magaling? Mananalo ba siya kay Chef Enrique? Joke lang yan. 1,000 kael! Kung manalo tayo, tatagan ko. Binibini Marikit, ang paligsahan ay magsisimula na. Maghanda ka na. Opo. Huwag kang mag-alala. Ang 500 tael mo ay hindi mapupunta sa wala. Paligsahan ng kusina! Simula na! Wow! Magaling din. Wow, magaling din siya. Magaling sa kutsilyo. Walang katulad si Chef Enrique. Ang galing din ng kutsilyo ni Binibini Marikit. Hindi lang kutsilyo ang labanan. Magpakatatag. Panalo si Chef Enrique. May pagkakataon pa para sumuko. Busy ka pa rin magsalita? Huwag mo akong sisihin. Sa kusina, sa Maynila. Walang makatalo kay Master. Dahil wala pa ako noon. Ikaw! Huwag na kausapin. Malalaman natin ang galing ng aking pamilya. Labanan mo ako? Wala ka pa sa level. Labanan mo ako? Wala ka pa sa ayos. Tapos na. Oras na! Mangjaring! Mangjaring! Masarap. Walang duda, ito ang pinakamasarap na pagkain. Natikman ko ngayon, hindi talaga overrated. Halika, tuloy, kain! Ano ibig sabihin? Hindi ba masarap ang pagkain? Masarap agad. Sa mundo, may ganitong lasa. Natikman ko ang masarap na ito. Sa buhay ko, walang pagsisisi. Piling ko ito. Piling ko ito. Alam nyo po, sa tingin nyo, alin sunod sa inyo? Ano masasabi ninyo? Aling isa ang mas masarap? Para sa iyo. Sa paligsahan ng kusina, pakiusap po, papagawa ko kay Rosalinda, lagyan ng lipstick ang plato. Yung may pulang marka, yun ang gawa ni Chef. Magaling si Chef Enrique. Sino sa Maynila ang makakalaban niya? Huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala. Pipili ako nito. Isang-isa ang lamang. Mahalaga ang iyong boto. Chef Enrique, huwag mahiya. Magbigay lang ng utos. Kung kaya ko gawin, hindi ako mag-aatubili. Sa araw ng kaligsahan, piliin mo lang ang plato na may pulang marka. Opo. Pipili ako nito. Ang putaheng ito ay gawa ni... Ang putaheng ito gawa ni Chef Enrique. Binabati natin si Chef Enrique! Uwa! Nanalo ako! Panalo ako! Magaling si Chef Enrique. Walang katulad siya sa Maynala. Ngunit manalo sa akin. Hindi makatotohanan. Wala nang iba. Ang sarap niya. Siguro ay mas gusto niya ang aking luto.
Ano ngayon, Ate Mariket? Panalo si master ko. Ang ganda ng mga daliri mo. Malapit nang mawala. Ang sarili mo. Ang pangit ng luto mo. May balak ka pang lumaban? Gusto kong makita. Walang daliri. Paano ka mabubuhay sa Maynila? Magtatanggol kayo sa kanya? Panalo ay panalo. Hindi ba matanggap ni Ate Mariket? Magaling ang panalo. Tanunin mo kung anong ginawa. Ano ito? Lipstick. Habang siya ang nag-ayos sa akin, napahid ito. Ha? Totoo? Hampulang markasama ko at sa daliri ng katulong pareho. Ano ibig sabihin? Baka. Ang lipstick sa iyong kamay. Para saan ba talaga? Parang gusto mong makaranas ng kulungan. Sasabihin ko. Opo. Si Senyorita. Nagutos. Naipahid ito. Sabi niya, laman ng hukom kung alin ang gawa ni Chef Enrique. Opo. Si Senyorita ang nagutos. Nalagyan ng lipstick ang mangkok para malaman ng hukom kung alin ang gawa ni Chef Enrique. Bakit nila ginawa to? Baka binayaran nila ang hukom? Hindi! Walang katotohanan! Hindi! Walang ganoon! Ano? Hindi pwede! Madaling manalo si Chef Enrique. Bakit pa niya ginawa to? Kailangan natin tanungin silang dalawa. Hindi ako! Di lang yan to! May natulog sa akin! Ngayon lang ka. Magtatanong lang ako. Kahapon, ang 500 tael, galing saan? Kita ko sa negosyo. Mampakatotoo ka. Nanakaw ka. Bitayin siya. Don, patawarin niyo ako! Don, patawarin niyo ako! Don, patawarin niyo ako! Ang pera, galing kay Chef Enrique. Ako rin! Ako rin! Nakatanggap din ako kay Senyorita Liza. Binayaran nilang hukom! Walang kwenta! Nalugi ako dahil sa kanya! Hindi pwede! Ipabayad natin sila! Tama! Bayaran! 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 Magtulungan po tayo. Si Chef Enrique at Lisa, nagkasundo sa hukom, ginamit ang masamang paraan. Pinagpasyahan ng bahay ulan na tanggalin silang dalawa sa paligsahan. Ang resulta ng paligsahan, Marikit, ang nanalo! Gusto kong patunayan ng aking galing. Hanap po kayo ng bagong hukom. Opo. Ako! 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 Paano ang lasa? Binabati ka, senyorita. Mula ngayon, ikaw na ang bagong chef ng Bahay Ulan.
Binabati ka, Senyorita Marikit. Mula ngayon, ikaw na ang bagong chef ng Bahay Ulan. Wait lang. Nakalimutan mo na ba ang ating taya dati? Putulin ang daliri at alis sa Maynila. Pinapalampas ko kayo ngayon. Umalis na kayo. Ipagutos. Mula ngayon, ipagbawal kay Liza lapitan ang bahay ng Don. Opo. Nanalo si Senyorita! Senyorita, wala na tayong tahanan. Sa malaking Maynila, may lugar tayo dito. Magtatagumpay ako sa lugar na ito. Nagawa ni Senyorita! Nagawa talaga ni Senyorita! Ang isang chef gumawa ng kahihiyan! Walang galing sa kusina, walang moral pa! Balik ang pera ko! Umalis sa Maynila! Mga Ginoo, wala talaga si Chef Mariket. Oras siyang magluto ngayon. Sir, si Chef Mariket ay walang oras ngayon. Kahit si Doña Reyna, kailangan magpila. Kailangan magpila. 5 dangtel. Gusto kong kumain ng luto ni Chef Marikit. 8 dangtael! Ako ang unang kakain ng luto niya. Ramon, 1,000 tael. 1,500 dangtael? 3,000. 3,000? Hindi lang makakain ang luto niya. Pwede mo nang bilhin ang Bahay Ulan. 3,000 para kumain ng luto niya? Malaking halaga yan. Hindi lang si Don. Ang mga mayayaman gusto rin kumain ng luto niya. Walang takot si Don sa Bahay Ulan na magpabaya ng pera at kumalat. Para kay Chef Marikit. Salute. Papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako! Tia! Tia! Alam kong nagkamali ako. Hiya akong makita ka. Ngunit, may bagay akong kailangang sabihin. Ano? Para lang makipag-agawan kay Marikit, nagwawalda si Don Alfonso sa Bahay Ulan. Ano? Halika! Puntahan natin ang Bahay Ulan! Apa? Babae ka lang. Nagpapakita ka na sa labas. Niloloko mo pa si Don Alfonso. Magpakamatay ka! Po, sure ma'am. Area ng kusina po ito. Baka masugatan po kayo. Hindi po pwede, hindi po pwede. Chef Marikit, ayaw umalis ng bisitang ito. Hindi ko mapigilan. Bakit ka dito? Ikaw! Bakit ka nandito? Hahayaan niya na si Don Alfonso kumain? Oy, anong gusto mo talaga? Narinig ko ang sarap ng luto mo. Gusto kong tikman. Palibasa. Gusto niya mag-special treatment. Hindi ito ang bahay, Roxas, na lahat ay nasa paligid mo. Pumila doon kung gusto mong kumain. Tatawagin kita kapag ikaw na. Okay. Hindi. Bakit niya lang siya mabait magsalita? Ang nakaraan ay tapos na. Mag-focus tayo sa hinaharap.
Ano ibig sabihin mo? Medyo tahimik na ang bahay, Rojas. Kung may oras ka, bisitahin mo minsan. Hindi. Mas nakakatakot ka kaysa suntukin ako. May sakit ka ba? Ina. Ina. Bakit po kayo dito sa bahay ulan? Sa bahay ulan, ano pang gagawin? Siyempre, kumain. Ang pagkain dito ay masarap. May in-order akong mga paborito. Ngayon nandito na kayo, sumukan niyo po. Ramon, alalayan si Ina. Opo. Hindi ba pinahirapan ka ni Ina? Hindi po. Medyo kinabahan lang ako. Inabayaan ka na. Hindi po. Alam mo ba kung nasaan tayo? Sino pang makakapanabik sa akin? Pwede ka umalik sa bahay, Rojas. Ha? Hindi kita pipigilan. Gusto ko lang, hindi ko gusto. Hindi ko gustong ikulong sa isang lugar lang. Gusto ko ay mas malawak na mundo. Pasensya na. Binibini Mariket, ibibigay ko. Gusto mo. Ang gusto mo, bibigay ko. Gusto mong magtagumpay sa bahay ulan? Portado ka ko. Gusto mong maglakbay at makita ang mundo? Sasamahan kita. Ang gusto mo, ibibigay ko. Maraming babae, pero ikaw lang ang gusto ko. Ang bahay, ulan ay Ina. Gusto mong mag-isa? Mag-isa ka. Gusto mong mag-partner? Pwede. Gusto ko lang sabihin sa akin, ikaw palaging malaya. Sa tingin ko, ako ang mas bagay kay Binibini Marikit. Senyorito Miguel, huwag mong kalimutan na kasal na kami. Senyorita, may nag-order na naman sa luto mo. Okay. Senyorito Miguel, binabalaan na kita. Lumayo ka sa kanya. Hindi ko susundin. Magagandang telang ito. Ang mahal nito. Para sa'yo, ang regalong ito. Sana tanggapin mo. Ang mga ito ay para sa aking reyna. Wow! Maraming pera! Ang mga ito para sa aking reyna. Sapat. Huwag na kayong magpadala dito sa bahay ulan. Dito ay nagaluto lang kami. Huwag ninyong abalahin ang aking negosyo. Ubusin ninyo. Ubusin lahat. Kinuha ko lang sa kahon ni Ramon. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Para sa'yo. Señorita, Don Alfonso o Señorito Miguel, sino ang mas gusto mo? Wala akong gusto. Hindi naman. May isa doon na mas gusto mo. Kaibigan lang.
kami sa kanila. Kaibigan? Kung kaibigan lang talaga, bakit mo sila itinuring niyang iba? Ang mga dala niya, Senyorito Miguel, wala kang tinanggap. Ang galing ni Don Alfonso, walang pag-alinlangan kang tinanggap. Hindi naman. Hindi mo tinanggap ang dala ni Senyorito Miguel dahil ayaw mo may sa kabilang. Dahil sa iyong puso, ikaw at si Don Alfonso ay pamilya. Walang katotohanan. Binibini, Marikit. Pwede po ba sumama sa akin sa ilog para magpalipad ng parol? Madaling araw na. Senyorito Miguel, umunat na po kayo. Mas maganda matulog ng maaga. Binibini, Marikit! Alam ko ang nararamdaman mo. Alam ko na si Don Alfonso ay malaki ang lugar sa puso mo. Alam ko ang lugar ko. Hindi mo kailangan makamit ka. Ang totoo. Ngayon, ang aking kaarawan. Ayaw ko mag-isa. Kaibigan. Ang humihiling. Kung si Binibini ay nahihirapan, hindi ko napipilitin. Pinipilit niya ako. Sige, palipad lang ng parol. Umalis na tayo. Okay. Maya. Don Alfonso? Bakit po kayo narito? Naghahanap po kayo ng senyorita? Senyorita! Umanis po siya! Pumasok po kayo at maghintay? Hindi na. Hihintayin ko siya dito. Oh. Ang bagay na to, hindi siguro gustuhin ni Alfonso. Salamat, Binibini Marikit, sa pag-celebrate ng kaarawan ko. Ang nangyari ngayon ay mananatili sa puso ko. Kaibigan lang tayo. Binibini Marikit, may isa pa akong gusto sabihin sa'yo. Nung una kita nakita, sa bahay ulan, agad ako na humaling. Ang tinatawag na pag-ibig ay pagtingin lang sa itsura. Pwede kang ikaw. Siyempre. Pwede rin ako. Mula noon, ang aking tingin ay palaging sa iyo. Bahay ulan, pangako, ay galing sa puso. Kung anuman ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Binibini Mariket, pwede po ba bigyan niyo ako ng pagkakataon? Si Alfonso! Binibini Marikit, pwede niyo ako ng pagkakataon? Paumanhin. May mahal na ako. Si Ton Rojas. Lagi kaming nag-aaway. Marami siyang ginagawa na hindi ko nagugustuhan. Ngunit, hindi ko mapigilan na lumapit sa kanya. Alfonso, narito ka! Lalaki't babae, magkasama sa gabi. Walang hiya. Lalaki't babae, gabi-gabi lumalabas. Walang hiya! Bata ka pa, pero ang salita mo parang luma na. Lalaki't babae, gabi-gabi Bakit ka pa nagpunta dito ng ganitong oras? Pareho ba kami? Ako... Ako ano? Huh? Ako ang asawa mo?
Ang pangit ng memorya mo. Nakalimutan mo na ba na wala na akong kinalaman sa bahay Rojas? Ang bilis mo iwasan ako. Para lang makasama. Siya, di ba? Ikaw! Walang ginawa kundi mang-awe. Pakinggan niyo ako. Wala kang pakialam! Umalis ka! Pa natutulog. Pumunta ka lang para mang-awe. Parang ayaw mo lang sa akin. Tanga ka! Ayoko talaga na gabi-gabi ka kasama ng ibang lalaki. Ayoko na kasama mo ang ibang lalaki. Lalo na tayo nagtatawanan. Nagsiselos ako. Ikaw! Selos ka? Katawa-tawa. Paano ako magseselos? Reyna, masyado kang assuming. Magpakatigas ka na lang. Wala na akong oras para sa'yo. Paalam. Nandito na siya matagal na ba? Subukan natin hanggang kailan ka magpakatigas. Ang panggabi ay Santos Fried Rice. Senyorita, umalis na si Don Alfonso. Halika, kain tayo. Maganda kasi to. Kung ayaw nyo, itapon ko na. Ang cute ng lampara na to. Sinong hindi magugustuhan, itago mo na lang. Senyorita, wag na kayong magalit kay Don Alfonso. Bago kayo bumalik, naghintay si Don Alfonso ng matagal. Pati na rin, sabi ni Ramon, ang lampara na to gawa mismo ni Don Alfonso. Hindi ako galit. Huh? Nagsiselo siya. Mahal niya ako. Katatawa. Paano ako magsiselos? Hay, ang bait ng lalaking to. Bihirap na makita ngayon. Kanina lang nagpapakipot. Hay, wag na lang. Hindi mo rin maintindihan. Halika. Ikaw ang magkalat ng balita. Don Alfonso, may problema! Si Reyna sa labas ng bahay ulan, naghahanap ng asawa! Ano? Lumipas na kayo! Huwag ninyong palapasin, Chef Marikit ng Bahay Ulan, naghahanap ng mapapangasawa! Ang ganda niya! Sikat ang luto ni Chef Marikit. Di alam kung sino ang mapapansin niya. Alam mo ba kung anong type ni Chef Marikit? Ito. Siyempre alam ko. Set 88 ang taas. May katawan, may muha, may abs at text. Mas maganda may talento. Kung walang talento, mayaman din pwede. Chef Marikit, ako ay mayaman! 188 ang taas! Walang kwenta. Alam mo ba ang ginagawa mo? Nahahanap ng asawa. Walang papel ng hiwalayan. Reyna ka pa ng Bahay Rojas. Papel ng hiwalayan? Maya, ilabas ang kahon. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Bakit? Dahil mahal kita. Gusto kitang balikan. Hindi lang dahil ikaw ang Reyna, kundi dahil mahal kita. Nang makita araw-araw. Hindi ko gustong makita ang ibang lalaki na lumalapit sa'yo. Galit ako noon dahil nagseselos ako. Maya, buksan ang kahon. Seryoso kang maghiwalay? Ano ito?
Makasabay na sagot. Magkasabay na damdamin. Wow! Senyorita at Don matatagpuan ng pag-ibig. Malalaman ni Don at Donya, magiging mapayapa na sila. Halika, bilisan natin. Malapit nang buksan ang restaurant. Anong problema? Wala. Ang itim na mukha mo. Later, pagdating ng customer, matatakot sila sa'yo. Sabi mo, walang problema? Buwan araw mo, nasa bahay ulan. Alam mo ba, anong araw ngayon? Anong araw ba? Birthday mo. Birthday ko. Hindi rin. Pista ng pag-ibig. Pista ng pag-ibig na yon? Busy kasi sa bahay ulan. Hindi ako makalabas. Huwag kang mag-alala. Gabi-gabi uuwi ako. Chef Mariket! Unang customer niyo nag-order ng awit ng Agila. Maganda na po! Awit ng Agila. Halika, maganda na. Hatiin ito. Miss na miss kita. Kahit araw-araw kitang nakikita, miss na miss pa rin kita. Miss na miss din kita.